Heto na mga katatak trending, kapapasok lang na balita. Grabe iyak na si VP Sara Duterte, pwede na raw makonvict. Private attorney Lorna Kapunan, pinag-utos na. Ayon sa nakalap nating impormasyon, sinabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na sapat na at matibay na di umano ang mga ebidensya na kanilang ipinresenta laban kay VP Sara Duterte. Yung pag-amin di umano ni VP Sara Duterte sa kanyang live na pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo at First Lady ay isang matibay na batayan para i-impeach ang Vice Presidente. Ayon ito kay Attorney Lorna Kapunan. Ayon pa kay Attorney Lorna Kapunan, hindi na kailangan pa ang desisyon ng Senator Judges para i-impeach si VP Sara Duterte dahil mismo na di umano ang taong bayan ang nakasaksi sa katiwalian ng Vice Presidente at ang panluloko di umano nito sa taong bayan dahil sa hindi di umano tamang paggamit ni VP Sara Duterte ng confidential funds. Klaro sa mga ipinresentang ebidensya na talaga namang maraming paglabag ang Vice Presidente lalo na sa mga pangalang nakatanggap ng confidential funds na harap-harapang gawa-gawa lamang. Kaya naman wala na dapat di umano papatunayan. Dapat na talagang ma-impeach ang Vice Presidente at huwag na di umano tumakbo pa ito sa 2028 presidential election dahil kawawa di umano ang taong bayan at hindi siya karapat-dapat. Ito nga ay ayon kay Attorney Lorna Kapunan. Narito at panoorin ang buong pahayag niya. Well, first of all, tama naman yung sinabi ng presiding officer Cheese, no, na it is the right, karapatan ng defense, whether to accept stipulation or not, no. Pero ang nangyari dyan, ang hindi na stipulate nila ay 4,492 documents, no, na meron rin silang kopya nun. Kasi yun ang sinubmit nila. Yung mga ano ba yung acknowledgement receipt? Acknowledgement receipt ang nagpapatunay na merong ginastos na pera sa confidential funds. Nakalagay doon sino yung payee, sino yung tumanggap ng pera, magkano yung pera, at saka para saan, saka yung date, signature. Ebidensya nila yun eh. Bakit ayaw nilang pakita? Oo. Plus, sa pre-trial, every document na yan, lahat ng mga acknowledgement receipts, tatlo ang pumirmang signature, yung clerk of court, kami sa prosecution, tsaka yung defense. So makikita nyo naman na nakita na nila yan. There is no surprise. These are their documents. But anyway, ang sabi ng defense, hindi naman pareho lahat eh. Well, that is why, kung ganun kadaming documents, talagang aabutin tayo ng Christmas, no? Kanya na lang, magandang ruling ng presiding officer, Cheese, na do it out of court. So, Thursday and Friday, in-schedule yung pag-examine. Nakita niyo naman kanina, no? Sa pag-examine lang ng 845 documents, halos isang oras na, no? Or almost 1 hour. What more kung 4,492 documents? So, that will happen on Thursday and Friday, where the prosecution, the defense, in front of the clerk of court, will compare documents. So, hopefully mas mabilis ang testimony of the witness, no. Ang gustong sabihin ng defense confidential yan, confidential funds, kanya kailangan confidential rin ang information kung saan ginastos yan. Ay mali po yun. Ang ibig sabihin ng confidential funds hindi ka na accountable, no? At sinasabi nga nila, grinant siya ng President, no? This was granted by the President to the Office of the Vice President. At ang hindi naman ibig sabihin na porke nasa grant yan, no? Nasa budget yan, or nasa, hindi na mag-account. All the more na mag-account ka. Kasi talagang by that nature, alam mo na hindi naman pera mo yan, nanggaling yan sa budget, mag-account ka. So, it is wrong to say, confidential, and therefore, hindi na kailangan malaman ng publiko kung saan ginamit ang funds na to. That is wrong. Okay po. And follow-up lang po. Would such procedural snags at
as what happened earlier be detrimental when it comes to sustaining public attention, and how could it affect the prosecution's case if this trend continues po? Yung mga, for instance, stipulations na hindi tinatanggap ng defense. Thank you. Well, hindi pwedeng iwasan yung mga number of documents, no. That's why nung tinanong ako sa end of the trial yesterday, no. Kasi parang nawawala na ng interest ng mga tao, puro documents, puro stipulation, at nawawala na yung totoong storya. Kanya nung tinanong sa akin, well, I gave my opinion. Bakit importante ang mga documents na to, lalo na yung mga documents na in-evaluate at in-study ng COA, at ang COA ang nagsabing, ay hindi pwede yan kasi irregular yan. No? Hindi lang masabi ng COA na, kasi sa batas, irregular, sa guidelines, irregular, extravagant, punta na naman tayo sa irregular. Ano ba yung irregular? Ano ba yung extravagant? Ano ba yung, sabi ko nga, bongga ka day eh. Ano yung unconscionable? Wag na nating isipin yan. Sabihin na lang natin para maintindihan nyo yung ginawa ng Office of the Vice President at ng DepEd. Yung kumuha ng pera na hindi naman kanila, na public funds yan at hindi naman ginamit para sa confident activities na confidential in nature, ay sa aking palagay, scam. Scam talaga yan. Ngayon, kung hindi pa natin maintindihan ang scam, intindihan niyo na lang kung may binigyan ka ng pera at sinabi mo, bumili ka ng ganito, hindi naman binili yung gusto mong pinabili, di ba? Di na-scam ka. Magkano yung scam na yan? 612.5 million ang kinuha pera sa taong bayan. Yon. So, to your question, sir, no? Sabi mo, parang nabobore na kami, parang hindi na interested, ang dami-dami ng stipulation, ang daming judicial notice dyan, ang daming arguments sa mga lawyers. Ganun talaga yun kasi dapat talaga malinaw ang evidence at convincing. Kasi hindi lang naman pang-entertainment ito. Sabi nga nila, hindi naman pang-pamilya to, pang-sports, Hindi lang pang-sports to, pang-pamilya din. Pamilya, para sa pamilya talaga natin ito. Hindi ba? Hindi lang para ma-entertain tayo. The impeachment case is not a substitute for Netflix. Ha? Hindi ito pang-entertainment. Ito ay para sa atin. All right. That's it. Joseph? Joseph, can I address my questions to Attorney Kapunan? And this is in relation to the judicial notices, no? I'm trying to wrap my head around what this transpired kanina. So first, what was the intention of the prosecution when you wanted the Court Sana to take judicial notices of the hearings in the Quadcom and the House of Representatives? COJ. In terms of legal procedure, judicial kasi nakalagay sa rules of court and the rules of court are applicable to the Senate impeachment proceedings. Ang judicial notice, ang ibig sabihin nun, wag mo nang i-prove. And this is where Kong Joel said earlier, it will just show na there were committee hearings conducted, that these committee hearings were recorded, na merong mga transcripts, na merong pinakita doon sa hearings na yan, ng mga dokumento, at nag-take note naman. May notes dyan on the committee. That's all it takes. But it does not mean na, sabi nga ng defense, that it will substitute, hindi na kailangan daw. Parang in-imply ng defense na it is an indirect way of the prosecution to dispense with having to prove their case, no, through judicial notice. Hindi po yun ang purpose, no. The purpose really is to shorten the proceedings. Kasi nangyari naman yun eh. Hindi naman nila madi-deny na nangyari yung hearings.
At saka ilang hearings for how many hearings that is, no? Ano yung mga tinalakay doon? I'll turn over to Congressman Joel. Well, kagaya nga po nung sinabi ni Attorney Kapunan, ang purpose talaga nung kaya kami nag-file ng judicial notice is para may mga bagay na hindi na kailangan ipatunayan na itong insidenteng to o na itong hearing na to, nangyari ito. Ang purpose talaga nun is to shorten the hearing dito sa impeachment. So, kagaya ng ng marking of evidence, 'di ba? Talagang boring dahil isipin mo na naman kung lahat 'yan mamarkahan mo 4,000 dokumento. Kaya nga sinasabi ng impeachment court kanina, if we could set a schedule na hindi tatama doon sa hearing, nang sa ganon ay hindi mabore yung mga publiko at saka yung mga senator judges. Just to continue, so in the proceedings in the HOR, COJ, and the Quadcom, there are certain evidence, no, quote unquote evidence that came out, which form part of your articles of impeachment. Correct? That is correct. Okay. So now, when the court takes judicial notice of a hearing and its accompanying sets of evidence, what happens to the value of the evidence that goes with admitting judicial noticing na may nga din ng hearing? What happens to the value? No, for instance, your particular question on evidence. Okay. Okay, if we take judicial notice of the transcripts of what happened in that hearing, let's say it happened on a certain hearing date, and on that hearing date may dumating na testigo. Yung testigo nagdala ng dokumento. Now, what does judicial notice do? Judicial notice will dispense with, number one, hindi mo na kailangan patunayan na nagkaroon ng hearing. Yun. Hindi mo na kailangan patunayan na sa hearing na yun, yung secretary, kumuha ng minutes kung anong nangyari doon, transcripts. That's judicial notice. At sa hearing na yon ay may dumating na testigo, kunyari COA. At ang COA witness na yon ay nagdala ng mga dokumento. Yon. What is judicial notice? Judicial notice will just say that in that hearing, there was a witness that appeared. Hindi naman sinasabi na hindi na kailangan mag-testify dito sa Senado yung witness na dumating doon. Hindi naman effect ng judicial notice na hindi na ipapakita yung mga documents na dinala ng witnesses na yon sa impeachment court. Ang ibig sabihin lang ng judicial notice is the fact na, may dumating na witness, may dinalang dokumento. Yun lang. Ngayon, will you have to present the witness again? Yes. Will you have to present the documents again? Yes, because it is not an admission that ang sinabi ng witness doon ay totoo or hindi. It is not an admission na documents na nagkaroon ng graft and corruption ang presidente or it is not an admission na nagkaroon ng grave threats. It is just an admission or it is just a stipulation na may nangyaring ganon na meeting, present itong mga witnesses at itong mga dokumento. But present the witness here in the Senate. Present the documents here in the Senate. Hindi mo na kailangan i-prove. Ito, ang mga transcripts, 10 million pages ang isang meeting. They will still go over it. Kung hindi, kasi kanya-kanyang ginawa namin kanina sa stipulation ng mga acknowledgement receipts. Kung hindi, because hindi nag-stipulate, isa-isa tinignan ng witness. Ito yung acknowledgement receipts na yan. Ganyan din kung walang judicial notice sa mga transcripts ng House hearings ng congressman natin. Isa-isa nila pupuntahan yung mga pages ng hearing na yan. Just to paraphrase your explanation, yung pong taking judicial notice does not grant
particular evidence automatic admissibility that the senator judges will have to weigh and consider in their decision, no? Ganito lang po yan. Ang ibig sabihin ng judicial notice that that incident happened. But as to the substance, we still need to prove it. Yun lang. So in that case, why would the defense would be a little bit iffy in the court taking judicial notice of? Well, that is one way of prolonging the case. Di ba? So, siyempre, gusto nila lahat patunayan ninyo. Or Diba? maybe, idadagdag ko lang, maybe just because they do not want or keep